So mga tol, kanina nga lang po, grand arrival na sa Las Vegas ng mga maglalaban sa linggo sa pagitan ni Gervonta Tank Davis versus Frank Martin at mga boxer na lalaban sa undercard na yan. Subalit kapansin-pansin mga tol na hindi po nakarating si Gervonta Tank Davis sa grand arrival. Ang humarap lang sa stage mga tol, ang kanyang trainer na si Calvin Ford. Wika ni Calvin Ford mga tol, na-delay umano si Tank Davis kaya hindi nakapunta. Wika pa ni Calvin Ford mga tol, nakapokus naman umano ngayon si Tank Davis sa laban niya kay Frank Martin at maganda umano ang makikita natin sa laban sa linggo. Habang si Frank Martin naman mga tol, malakas ang kumpiyansang kaya niyang talunin si Tank Davis. Iba daw kasi siya sa mga nakalaban ni Tank, mabilis at may power at meron din daw siyang IQ. Kumbaga mga tol, nasa kanya na umano lahat ng katangian para talunin si Tank Davis. Banta pa ni Frank Martin mga tol, sisipain daw niya ang wet packs ni Tank Davis. Na-interview nga din po dyan si David Benavidez at makakalaban niyang si Alexander Gvozdyk. Sila po ang magsisilbing comment event sa laban na yan. Wala namang binigay na pangit na komento itong si Gvozdyk. Habang sinabi naman ni Benavidez mga tol, na ina-knockout umano niya itong si Gvozdyk. Ipapakita umano niya yan para sa mga fans. Dagdag pa ni Benavidez, naniniwala pa rin daw siyang matutuloy pa din daw ang laban nila ni Canelo Alvarez sa super middleweight at handa pa rin daw siyang bumaba sa super middleweight. Kapag nangyari umano ang laban nila ni Canelo, 100% umano siyang ready at mananalo pa rin daw siya kay Canelo. Samantala, lalaban din po sa card na yan ang kapatid ni Gary Russell Jr. na si Gary Antoine Russell. Haharapin naman niya si Alberto Puello para sa interim WBC Super Lightweight. At syempre, huwag din po natin kakalimutan na lalaban din dyan si Mark Magsayo. Haharapin naman niya si Eduardo Ramirez ng Mexican para naman sa WBA Intercontinental Super Featherweight. Sa kabilang banda naman mga tol, 3 araw na nga lang po, lalaban na si Albert Pagara kontra sa Chinese na si Akilete Yelejan para sa bakanting IBF Asia Lightweight title. Ready na nga po si Pagara mga tol at nagpakita ng bato-bato niyang katawan. Magaganap po ang laban na yan sa Trilla in Pasig City, Iloilo at available pa rin po ang ticket. Marami ang nagre-request mga tol na sana daw wasakin ni Pagara itong Chinese para naman daw makaganti tayo. Viral po kasi ang pambubuli ng Chinese sa mga Pilipino sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Sa ibang banda naman mga tol, 3 Pinoy po ang mapapalaban sa world title ngayong taon na ito. Una, si Vincent Astrolabio. Lalabanan niya itong WBC Bantamweight World Champion Japanese Junto Nakatani sa July 20 sa Japan. Habang lalaban naman si Dave Apolinario sa bakanting IBF Flyweight World title kontra kay Angel Ayala sa August 9 na magaganap sa Mexico. At ang pangatlo mga tol, itong si Pedro Taduran. Lalaban naman siya sa kampiyon ng IBF minimum na si Jinjiro Sigioka sa July 28 na magaganap din sa bansang Japan. Kapag nakalusot po silang 3 mga tol, magiging 4 na ang world champion sa Pinas. Si Melvin Jerusalem nga lang po ang kasalukuyang world champion dito sa Pinas. Hawak niya ang WBC minimum world title. Sa ibang balita naman mga tol, Marlon Tapales umakyat sa number 3 spot mula sa number 5 spot sa ranking sa IBF Super Bantamweight sa kakalabas lang ng latest ranking sa IBF. Pero bumagsak naman sa ranking itong si Carl-Hams Martin mga tol. Dating nasa number 4 spot siya, ngayon nasa number 6 spot na siya. Habang si former 3 Division World Champion General Casimero mga tol nananatili pa rin sa number 9 spot.